So yun na, so ito mga kababayan, pag-usapan natin kung gaano kabobo ang mga DDS. O mga bobo po tong mga to. Ngayon, sino po yung pinakamagandang example ng kabobohan ng DDS? Alam nyo na mamayagpag po dito, itong buwakan ng inang Banat Bay po na to. Alam nyo, sabi ni Banat Bay, ibig sabihin pala, bawal magkaroon ng opinion. Oo nga, bawal magka-opinion kung walang reference. Alam nyo, ayan ang nakakatakot eh. Yung nag-opinion ng walang ng walang reference. O di, akala ko si Robin, si Banat Bay po yan, no? Mahirap yun, di ba? Tayo, mga streetwise, di ba? Tayo, pag meron tayong opinion, meron tayong basihan. Mahirap po kasi kapag nagkakaroon ka ng opinion ng walang basihan, ibig sabihin, gawa-gawa mo lang yun. So, ito, pag-usapan natin to, no? So, sabi niya dito, DDS, ako, ikaw. Ako, DDS, ikaw, DDS. DDS tayo lahat. DDS tayo kasi lahat tayo bubo. Ako ba? No? So, alam nyo, nakakatawa ngayon, no? Marami pong DDS ngayon na hindi nila inaamin na DDS sila. Lori Asuncion, first time ko manood sa iyo. Oh, baka di ka na bumalik. Ha? Baduy ni Takero, oh. Hindi ko na panonoodin yan. Oy, bumalik ka, Ma'am Juliet Asuncion. No, kung first time mo manood sa akin, bumalik ka sana. Manood ka ulit. No. Hindi ko na panonood sa Takero. Baduy. Boring. Masyadong seryoso? Yan. Di ba? Okay. So ngayon, tingnan nyo Alam nyo mga kababayan, no, ang nakakatawa dito, marami pong DDS ngayon, ang hindi po nila inaamin na DDS sila. Oo. Natawa ako doon. For example, yung bakla, si Olivia Regal. No, another day, another fake news. No, hindi ako DDS. No, si Olivia Regal, sabi niya hindi daw siya DDS. No, pero, yung mga vlog niya DDS siya. Yung group of friends niya mga DDS. Kapag merong gathering sa Cebu ng mga DDS, nandun po siya. Tapos sasabihin niya hindi siya DDS. Ha? Anong klaseng katangahan yun? Alam mo, no, Olivia Regal, no, ang niloloko mo dito sarili mo. O si Malutikia din, di ba? Si Malutikia. Hindi daw siya DDS. Pero tanggol kay Digong. Maraming ganyan mga kababayan. Di ako DDS. Sa katotohanan, loko. Puta katotohanan. Ang katotohanan, mamamatay tao si Digong. Psychopath si Sara, bobo si Pulong. Di ba? Bobo yung buong Duterte. Ayun ang katotohanan. Well, sa totoo lang, marami talagang hindi umaamin, no? Tama nga. Na sila po hindi daw sila DDS. O ngayon, sige, ito maganda to eh. Hindi ako DDS. Tingnan nyo to. Maganda tong baka makapalit tayo ni Banat Bay, pero sige, gamitin natin yung video niya. Baka sakali tayo. Yes. Yan po ang naririnig ko sa mga taong tinatanong sila kung sila ay Duterte supporter. Bakit tila meron ng stigma na pag DDS bobo o tanga? Alam nyo kung bakit? Kasi yan ang ginagawa nitong mga propagandista ng Pinklawan at ng mga tansong loyalista. Para bagang sinasabi nila pag DDS bobo o tanga. Diba? Hindi ho totoo yan. So yan, sabi niya, narrative daw po ito ng mga kakamping at saka ng mga katulad po nating pro-BBM. So ano ibig sabihin? Pag DDS matalino. Ha? Sabi niya, di raw totoo yun eh. Sabi niya eh. So ibig sabihin, yung pag DDS pala, matalino. Yun ba yun? Hindi, seryoso, Banat Bay. Seryoso nga. So, hindi daw totoo na bobo daw ang mga DDS. Hindi daw totoo. So, ibig sabihin, ang DDS matalino. Sige nga, explain mo nga to. Explain mo nga. Oh, sige. Sa katunayan, kaya nga ho naayos ang ating bayan dahil ho sa mga DDS na pinili si Pangulong Duterte noong 2016. Ngayon, tanong nung iba, so ibig bang sabihin ay ikaw ay panatiko na? Hindi. Ibig sabihin lang ng DDS, ikaw ay sumusuporta sa mga Duterte. Lalo na yung kanilang brand of leadership. Sa katunayan, di ba, ang ganda nga ng sinabi ni... Kaya paano naging maganda yung Duterte? Sabi sa inyo, bobo, di ba? Gusto Montreal. Sabi sa inyo, bobo eh. Kaya, paano naging matalino yung mga DDS? Paano gumanda ang Pilipinas ng panahon ni Digong? Di ba? Tingnan nyo Parmali. Parmali pa lang. Puta, doon pala, panluloko na yan eh. Build. Puta sa 117, ilan natapos? 12.
So, budol. This program is brought to you by paid propaganda by Banat Bayo. Tama nga. Pogo. Puta, alam nyo, no, yung Pogo na yan, parang ginahasa po ang Pilipinas nun. Di ba? Tingnan nyo ano nangyari sa Pogo. Naging tambayan ng human trafficking. Naging tambayan po ng money laundering. Oh, ito kinukwento ko to sa inyo, di ba? Naalala nyo nung 2017, ganyan. 2022, ganyan. Ang hirap po magpadala ng pera sa Pilipinas kung kayo po OFW. Kailangan sigurado yung nagpapadala ng pera, yung money transfer na yung perang pinadala galing po sa OFW. 'Di ba? Sinong OFW sa inyo? 'Di ba naalala niyo ba 2017, 2018. Pagkatapos pagpasok ng 2023, 2022. Yan. Mahirap po magpadala ng pera sa Pilipinas ng mga panahon na 'yon. Dapat may ID ka. Dapat nga may ID pa nga ng yan ID ng kumpanya. Oh. Bakit? Kasi po ang Pilipinas noon pasok po sa sa parang hot seat no ng money laundering ng mga panahon na 'yon. Tama, 'di ba? 'Di ba kung matagal na kayong OFW, malabong din yung maalala 'yan na mahirap magpadala ng pera sa Pilipinas. Ayun po, kasi nga po, pinasok ni Digong yung Pogo sa Pilipinas, yung mga pera po ng droga, no, ng mga Chinese na yan, pinasok sa Pilipinas, nilinis, money laundering. Punta sa sasabihin, maganda ang Pogo, pero by the way, ayan o, OFW, di ba? Paano ko nalaman? OFW din po ako dati. No? 10 years po akong OFW. So, saan na ba tayo? Continue natin yung kabubuan ni Ewan ko, no? Alam niyo yung ganung klaseng mga paliwanag. No, ang sarap isampal sa mga DDS nun kung paano po binaboy ni Digong ang Pilipinas Takero, hindi naman proven ng korte yan. Putang ina. Alam niyo may sumagot sa akin yan. Parang gusto kong sampalin Takero, yung mga sinasabi mo na yan, mga hindi naman proven ng korte yan. Patunayan mo na ng korte para maniwala kami sa'yo. Nakita na ng dalawang mata mo. Di ka ba? Diyos ko naman mga DDS talaga na ito. Nakakapanggigil talaga itong mga to. Nakita na ng dalawang mata nila kung paano binaboy ng Pilipinas yung Pogo. Nako. Ako talaga. Takero, wala ka. Hindi totoo yan. Di ba may passport ka? Ang pasalamat kasi 10 years na siya. Diyos ko. Yung ko ba? Continue. O nga, nakakagigil yung kababuan, di ba? No, parang ayaw mo magmura, pero mapapamura ka Oh. Libiste. Ano sabi niya? Yung tinanong siya kung DDS siya. Proud niya sinabing oo. Bakit? Gusto niya yung pamamahala ni Pangulong Duterte, yung ganong klase ng leadership. And we should be proud of it. Tanungin ko nga kayo, sige nga, meron po ba panahon na mas maganda kesa kay Pangulong Duterte? Panahon ng dilaw, 2 dilaw na ho ang naging presidente. Maayos ba? Hindi. Bakit? Malala pa rin ang droga nun, malala rin ang korupsyon nun. Yan na naman ang droga na naman. Droga na naman. Oy, bobo ka talaga, Banat Bay. Di mo ba alam? Nasa history po, no, from panahon ni ERAP hanggang ngayon, no, pinakamababa po na korupsyon, panahon ni Pinoy. Noong 2012 ata yun? Parang ganun, 2012. Ayun po yung pinakamababang taon na may kurakot sa Pilipinas. 2012 ata kung di ko nakakamali. Paano malala ang korupsyon? Puta, kung magsalita to, no, di ba? Parang hindi kurakot si Digong Ano mo Hindi ko pa nakikita ng personal to, sa totoo lang. Hindi ko pa nakita ng personal yan, pero siya. Binabraso din ng Senado. Panahon ngayon, ganun din. Walang pinagkaiba. Undeclared martial law nga, di ba? Sobra. So ano ibig ko lang sabihin? Ikumpara natin mga nakarang administrasyon. The best pa rin pag ang Duterte ang naupo. Pagdating Sige na, okay na yan. Hindi naman yung topic natin. So ang topic ngayon natin, sabi ni Banat Bay, basta DDS daw matalino. Sabi niya yan Siya may sabi niyan. No? Na yung narrative daw po na bobo ang mga DDS
ito daw po kagagawan natin at saka ng mga kakamping. Matalino daw. Tandaan nyo sabi ni Banat Bay, matalino daw ang mga DDS. Hiram tayo ng video kay Koy. Sige. Hiram tayo ng video kay Biyahe ni Koy. Ay, Biyahe ni Koy, huwag mo ka-copyright Tropa tayo Matalino daw. O, tinan nyo to. Bilang isang Pilipino, may tatanong lang kami sa inyo, ma'am. Ano ang grado sa'yo ng isang 10. Vice President Sara Duterte? 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamababa. Hindi pa tapos yung tanong, 10 kaagad. Uy, panoorin nyo to itong mga content ni Koy sa sa Facebook. Maganda ang mga content nito. Ang tawag dito, buwis buhay. Baka mamaya meron siyang matanong dito na DDS na pawok. No, baka bigla siyang saksakin. Bahal ko sa tatay, di ko sino ka ba? No, baka saksakan siyang bigla, no? Buwis buhay itong ginagawa ni Koy. Pero ang point dito ni Koy, no, pinapakita po niya kung gaano kabobo ang mga DDS. Okay, dito mga kababayan, hindi pa tapos yung tanong, sumagot ka agad. 10. No? Si Sara Duterte, ang grade ko dyan, 10. So pag ganun, dalawa lang yan. Excited o confident. Dalawa lang po yung rason kung bakit ganun. No? Pwede excited lang siya. Excited siyang pakita yung kabobohan niya o confident talaga siya na alam niya yung sagot niya. Oh. Kaya continue to. Bilang isang Pilipino, may tatanong lang kami sa inyo, ma'am. Ano ang grado sa'yo ng isang 10. Vice President Sara Duterte? 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamababa. 10. Bakit po? Kasi siya dapat ang susunod na maging vice presidente ng Pilipinas. Siya dapat. Talina. Matalina. Confident and stupid. Matalina. O, sige, next. Siya mag-successor. Opo. So, kung siya ang magsasuccessor, ang tanong, ano ang nagawa niya sa taong bayan? Siya yung next na makapagligtas sa atin. Nang dahil sa kanya, naghirap tayo ngayon. Ang daming tumaas yung mga bilihin na dapat nung panahon ni Ano yung nagawa? Oy, Byron, no? Di ba sabi mo pa sa DDS matalino? Ito, ang tanong anong nagawa? Ano daw nagawa? Wala nagsagot kasi wala pa nagagawa. yung mga bilihin na dapat nung panahon ni Tatay Digong mura na na ang ating utang. Kumbaga bawas na po. Nung dumating si Bongbong naging triple ang utang. Kaya si Inday Sara Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mahirap magkaroon ng opinyon nang walang basihan. Di ba? Saan niya nakuha yung utang triple? Pero by the way mga babae, ang paglaki ng utang natin nagsimula po yan nung panahon ni Digong. Sa kanya nagsimula talaga yan. Yung kultura ng nakawan sa gobyerno, nagsimula kay Digong yan. Ito yung sinasabi ko Alam nyo, ito yung sinasabi ko. Ang demokrasya maganda. Di ba? Maganda po ang demokrasya. No, kasi tayo po, kahit sino nakakapili ng gusto nating presidente at public officials. Yun nga lang, ang demokrasya po, merong pagkukulang, may lapses. Ito yun. Yung mga taong katulad ni ate, nakakaboto. Yun. Triple pala yung utang natin, no? Grabe, triple pala, no? Triple ang utang ng Pilipinas, no? Ayaw ko sa inyo nakuha yun. ating utang. Kumbaga bawas na po. Nung dumating si Bongbong naging triple ang utang. Kaya si Inday Sara talaga yung dapat maging next president. Tandaan nyo yung tanong anong nagawa ni Sara? Walang sinagot. So kung si Inday Sara po ang susunod na presidente, bakit hindi po siya lumalaban sa Philippines? Di ko po alam. Basta siya lang yung dapat. So okay lang, di na siya magpapaliwanag. Pag binukay ng tubig ng wala na pong paliwanag si Sara, oo na lang, ganun po ba? Di ko po alam. Basta yun lang. Kasi yun lang. Bakit? Alam nyo, nakakatakot yung mga tanong ni Koy Ako natatakot sa tanong ni Koy Hoy, nag-uusap kami niyan na pag-usapan namin itong mga content niya na yan. Talagang pinuri ko talaga siya, Koy. Sabi ko, yung last time kami nakita, no? Doon din sa birthday. O nga pala. Last time kami, hindi pala, nung burol pala na doon din pala si Koy. Pero, nung isang beses na nakita nga kami ni Koy doon sa birthday, no? Sabi ko sa kanya talaga, na yung ginagawa mo, malaking tulong talaga yan. Pinuri ko talaga, kaaway ko dati yan, si Koy, pero, pinuri ko talaga siya. No, malaking tulong tong ginagawa mo kasi ine-expose niya yung
kabobohan ng mga DDS. Yun nga lang, no? Yung mga ganyang klaseng mga tanong kapag pagpawok ng DDS yan, Tatay Digong yan. Ba't mo binabastos, di ba? Sana huwag sana siya maka-interview ng ganyan. Pero by the way, continue ka natin. Ayaw pabuksan ni Sara Duterte ang bank accounts niya para malaman ng mga Pilipino kung mininakaw siya o wala. Ito, gusto mo magpresidente to. Kung walang peace and accountability, paano magpe-presidente to? Basta siya lang gusto ko. Siya lang. Close na to, wala tayong period. Siya lang. O to, last question. Ano hatol mo sa kanya sa impeachment Not trial? guilty. Guilty. Lakas mo! Not guilty. Tama, tate. Thank you. Inuuto ni ko yun, no? Inuuto niya. Not guilty, oh. Sige. Meron pa isa, meron pa. At least you get the point, no? At least you get the point. Meron pa isa yan. Dalawa lang to pinili ko eh. Sige, tingnan nyo to. Okay lang ba sama ka sa vlog, boss? May tatanong lang kami. Okay lang, ikaw kuya. Sama ka sa vlog, okay lang. May tatanong lang kami, kuya. Ano mo siya? Ito kuya. Kuya, current events to na nangyayari ngayon sa bansa natin. Sir, ito sir. Sir, ano ang grado mo bilang Vice President si VP Sara Duterte? Ayo, Pinakamababa is 1, 10 is pinakamataas. 10. Bakit 10? Yan lang ang pinakamagandang ano, na maging presidente para sa ano sa bansa natin. Siya pinakamaganda. Mm. Ano ba ang nagawa niya sa bansa? Marami na yan. Anong marami sir? Please give me at least 2 or 1. Yan na naman, yan na. Okay, sige. Kapit. Ano yung sagot? Sige. Yung katulad ng tatay niya, yung ano, para lang sa akin, yung sa tatay niya na yung sa mga drug para yung mga drug mawala. So pag nabalik si Sara, ibig niyong sabihin, gaganda yung Pilipinas and then mababalik yung katondaan. Nangyari yung para matigil yung drug. Alam nyo kung ako yung nagtanong dito, sabihin ko. So, ibig sabihin pala, yung gagawin ni Digong, ay gagawin din ni Sara. So, ikaw ba, ano bang trabaho ng tatay mo? Tricycle driver din ba yung tatay mo? O kung karpentero yan, illogical yung, hindi, pero baka masuntok tayo. Pero by the way, no, tanggal na yung ano ko. Pero yun ang point, no? Hindi ba sila aware na yung mag-ama hindi magkasundo? Hindi magkasundo yan. Yung mag-ama na yan. Di ba? At saka si Sara Duterte, mga kababayan, meron siyang sariling circle of friends. Hindi porket na mukhang wala talaga alam sa politika to eh. Si Digong, meron siyang sariling circle of friends. Sino yon? Yung PDP laban. Yan, sila Panelo, sila Harry Roque, no? Sila Kusi. Ayan ang mga ni Digong eh. Pero si Sara, meron ding sarili na circle of friends. Di ba? Karamihan taga Mindanao. Ngayon, paano mo masasabi na magkapareha sila? Una sa lahat, mga kababayan, si Sara at saka si Digong, no? Ang pagkakapares lang yan, war freak yung mga yan. No, si Digong po medyo nakakatawa, si Sara po, no, walang humor. No, si Sara nagpipilit magka-humor pero walang humor. Sige na, tuloy nga natin. Okay, Banat Bay, matalino ha. Talino pala DDS eh. Sige. Marami na naman Oo. So pabor ka maraming pataba ng lupa. Ay, hindi ba ano? Ano po? Pabor ka na maraming pataba ng lupa. Hindi masano yung parang marami na mababalik yung mamatan. Hindi man sa ano. Yung parang maano lang yung mga sa ano. Sa drug. Para maano lang. Para maalis. Nalis lang ano. Okay, sir. Ito sir, question din sir. Nabanggit mo si VP Sara Duterte, napakagaling para sa iyo. Ba't hindi kaya tayo paglaban sa West Philippine Sea? Hindi ko lang po alam. Hindi ko lang sir alam sir. Kasi sabi niyo magaling, bagay maging presidente. The rate is 10. Bakit kaya hindi niya kayang ipaglaban ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ewan ko po. Hindi ko po alam. Sa tingin mo sir, kaya niya ba? Piling kaya pag siya nakaupo na sa sa maging presidente. Lalabanan niya China? Pwede, baka pwede ganyan. Pwede. Alam niyo, pag ako yung interview ni Koy, tas ganyan sagot ko, papadelete ko yung video. Oy pre, baka pwede mag-delete mo yung video. No? Baka pwedeng ano muna. Research muna ako bago sumagot. Ito po sir. Dapat bang, kung dapat si Vice President Sara Duterte maging presidente, dapat bang buksan ang bank account si Sara Duterte para malaman ng taong bayan kung wala siya ninakaw sa taong bayan? Oo. So pabor ka? Buksan ng ano, account niya? Oo. Pabor ako dyan. Dyan. Ito sir, question pa sir. Ano ang hatol mo sa kanya sa impeachment trial? Guilty or not guilty? Not guilty. Not guilty. Maraming salamat sir. Thank you. Not guilty. O, di ba? So, alam ko ba? So, ganun mga kababayan. Ganun po yung mga DDS. Di ba? Hindi sila aware sa mga nangyayari.
Pero Duterte supporter sila. Wala eh, no? Well, posibleng baka busy sa trabaho. Ganyan po, ang gusto lang sabihin dito. Ganyan po yung mga DDS, yung mga Duterte supporter. Alam nyo yung video na yan ni Koy, kung mapapansin ninyo, pag ganyang mga topic, maraming views. Pero yung mga pagpapur kay PBBM, wala. Ayoko lang kung ba't ganun, no? Pero, yan, follow nyo si biyahe ni Koy. Di ba? Okay. So yan na, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito, no? Yan po sa team replay, no? Kayo ba, sa tingin nyo, ano yung rason kung bakit maraming mga DDS ang tinatanggi na DDS sila? Tingin niyo, ano bang rason? Kung bakit may mga DDS na tinatanggi na DDS sila? Oo. So, kayo ba, naniniwala ba kayong bobo ang mga DDS? Diba? Sana mag-survey naman doon sa mga edukado na edukado puro. Hindi. Yung video ni Koy, yung channel niya, teka lang yung channel niya na yan, may mga in-interview din po siya dyan na pro-BBM. Pro-Lenny. Marami din. Yung pinili ko lang na video dito, yung mga pro-digong lang.